umaga pa lang, Panginoon, pinamamalas mo na sa amin, Panginoon. O God, dakilaan mo, Panginoon. Walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, sa pagmulat pa lang ng aming mata, O God, Lord. Nararamdaman mo na, Panginoon, O God, kung gaano kakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, you're so good, good Father, Lord. Thank you, Lord. Salamat, O Lord God, this morning, Panginoon. Patuloy nga po namin inihiling sa inyo, O God, ang pagsama mo muli, O Lord God, sa morning devotion at Panginoon, O God, Lord. Maraming Panginoon mapagpala sa umagang ito, O God. And Lord, we ask, Lord God, Panginoon, na patuloy namin aaminin, Lord, apart from you, we can do nothing. Kailangan po namin ng pagsama niyo, O Pala ng Espiritu, O Lord God. Salamat, Panginoon, O God, sa pribilehiyong ito, Panginoon, na magamit mo para sa iyong kapurihan. Salamat, O Lord God, Lord, sa umagang ito, O God, sa buhay ng aming pastor and Joy na gagamitin mo, Lord God. Lagisan mo, Panginoon, ang kanyang mga labi, O Lord God. Let your word reveal, Panginoon, sa kanyang buhay, O Lord God. Maging pagpapala ito, Panginoon, sa lahat ng makakarinig, nakakapanood, O God, ng live na ito, Lord God. Salamat, Panginoon. I do believe, Lord, your word is true, your word is pure, O God. Your word is a light, our feet, Panginoon, O God. Patuloy na yung panghahawakan ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Lord, patuloy, Panginoon, ito'y magdaragdag sa amin, Panginoon, ng kakaibang pananampalataya, Panginoon, O God, upang kami patuloy na maging ganap sa iyong harapan, O Lord God. Salamat, Panginoon, O God, ikaw mapagpala, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. Binabalik namin sa inyong lahat ng ito, Panginoon. Maingat na papuri, O Lord God, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Tawagan ko na po ang ating mahal na pastora. God bless po. Yeah. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napakahalaga po talaga bilang Kristiyano na lagi po talaga tayong may nagkikinig o nagbabasa ng Biblia. Sa umagang ito, pag-aralan po natin, papamagatan ko po, success and security. Buksan po natin sa Book of Matthew, verse 19. Hindi na po ito bago sa pandinig ng lahat, pero purihin ang Panginoon dahil lagi siyang nagbibigay ng panibagong revelation, panibagong insight sa kanyang salita. The word is hindi lang isa ang meaning. Kaya nga napakahalaga po sa bilang Kristiyano na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sa Book of Matthew, verse 19, verse 16 hanggang 22. Basahin ko po. Sabi diyan, may isang lalaking mayaman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Alin pa po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos.
Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig na ito, kaya nagtanong sila, kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Purihin po ang Panginoon. At makikita po natin dito, hindi ko na po iisa-isahin ang verse, at makikita po natin dito na ang kausap ng Panginoon ay isang Hudyo. Dahil nagsimula ang Panginoon na ibigay kung alin ang kailangan sundin ng lalaki nung tinanong niya, Panginoon, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At makikita natin yung 10 utos sa Exodus 23-17, yung 10 Commandments ni Moises. At sa Matthew 22:37-39, sinasabi po doon yung pinakamahalagang utos. Yung mahalin mo ang iyong Diyos, ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, lakas at kaluluwa. At ganoon din mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At hindi na po yung binanggit ng Panginoon. Dahil ang kausap niya dito ay isang Hudyo. Isang Hudyo po. Kaya ang sinabi niya dito, sabi niya, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Dahil alam naman po dati ng mga Israelita po noon na ang ating Diyos is a jealous God. 34:14. Purihin po ang Panginoon. At kung isa-summarize po natin itong pag-aaral na ito, makikita po natin na napakitaga ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na kasaya-saya at buhay na ganap. Kaya nga po, isa success and security, one point po, isang puntos po dito. Success is one thing, following Jesus is another thing. Amen po. Yung success po talaga, kung titingnan po kasi natin yung kwento, yung lalaki ay napakayaman. At makikita din po natin sa kwento ng ang lalaking mayaman ay sinusunod ng lalaki yung 10 utos ng Diyos. Pero wala siyang katiyakan, wala na nasa kanya o kaya makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Talagang kapag wala ka sa Panginoon, ngayon po, ngayong tayo sa henerasyon po natin, sa panahon po natin ngayon, talagang mararamdaman natin na may kulang kapag wala po talaga tayo sa Panginoon. Kahit nasa atin na, kahit abot kamay na natin yung sinasabi nilang tagumpay sa mundong ito, isa lang po talaga ang tiniyak. Hindi po talaga tayo makokontent. Yung mayamang lalaki po, nasa kanya na ang lahat. At kung babasahin natin, malamang napahamak talaga siya. Kasi everyone can achieve their goal, dream, career, but only Jesus can give eternal security. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipimigay mo ang pera sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Mga kapatid, yung pag-aaral po na ito, sa isang kwento na ito, hindi lang po ito yung pananalapi. Sa spirit, marami po talagang kahulugan. Sa isang verse po, pwedeng talagang mag-reveal ang Panginoon ng napakarami. Depende kung ano yung pangangailangan natin. Kung ano ba yung kailangan doon sa sitwasyon natin. Kaya nga pag nagbasa tayo ng Biblia, parang
alam na alam talaga ng Biblia kung ano talaga yung pinagdadaanan natin. Kaya purihin ang Panginoon, may pag-aaral na ganito sa umaga pa lang nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At naalala ko po, kahapon, talagang na-bless po ako kay Lola sa ating, yung buhay na patotoo niya. At talagang maraming nagrema sa akin, maraming itinuro sa akin ng Panginoon. Kailangan po talaga nating pagbutihin pa. Dahil sasabi sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must save. Yung paglapit po talaga sa Panginoon. Kasi yung success ay salvation is a reward not from success, but from following our Lord Jesus. Amen. Wala po talagang makakapagligtas sa atin itong mayamang lalaki po na ito. Hindi siya naligtas. Alam niyo pa, habang nagbabasa tayo ng Biblia, isang mga kwento, isa po yung naging reveal sa akin ng Panginoon. Kapag nagkaroon ka talaga ng personal encounter sa Panginoon, may mangyayari po talaga. May mangyayari. Kaya nga po, dapat sa bawat isa nasain. Pero sa sitwasyon pong ito, hindi po sumunod yung lalaki. Kaya nga po, alam niyo po ba yung mayamang hangal? Parang siya po yun yung kinatapusan, yung karugtong nitong yung lalaking mayaman. Di ba po ano sabi ng Panginoon doon? Sabi niya, hangal. Aanhin niya pa yung napakarami niyang yaman. Kung kukuhanin na rin siya. Di ba po? Kung wala na rin naman siyang buhay. Kaya napahamak po talaga itong lalaking mayaman. Kaya sabi dito, success in this world competes with God's salvation. Totoo po yun, mga kapatid. Kapag nakatuon tayo sa tagumpay sa mundong ito, pwede talagang mabaling yung alok ng Panginoon, yung God salvation. The world's view of success, of obtaining wealth, but heaven views and having salvation. Amen. Magkaiba po talaga. Iba po yung tagumpay na nagmumula sa mundong ito at yung tagumpay na galing sa Panginoon. Dahil yung galing sa Panginoon ay kaligtasan. At ito yung hinahanap ng mayamang lalaki. Yung buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya napakahalaga po natin. Kaya sabi niya, pursue eternal security first and success will follow. Alam naman po natin yan, mga kapatid. Na kapag inuna natin ang Panginoon, sinecure natin yung ating kaluluwa, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tiniyak yun ng Diyos. Sabi sa 1 King 2:3, sabi po dito, alam naman po natin na kapag nagsalita ang Diyos ay tiniyak po talaga yan. Lalo't higit. Talagang may kapangyarihan kapag ang Panginoong Hesus ang nagsalita. Amen po. Kaya sabi niya, ipagbili mo at sumunod ka sa akin. 1 King 2:3, sabi po dito, malapit na akong at sundin ang mga inuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man magpunta. Amen.
Pursue eternal security first, and success will follow. Lagi po purihin ang Panginoon dahil habang tayo ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod, yung nalaman natin noon, nire-refresh lagi ng Panginoon. At dinadagdagan niya pa yung ating mga revelation. Dinadagdagan niya pa yung ating kaalaman para mas lalo tayong magpakatibay sa ating pananampalataya. Kasi kung titingnan lang talaga natin ang ating kakayahan, yung ating kayang gawin, hindi po talaga sasapat. Hindi po talaga natin maiibigay yung pinakamabuting paglilingkod kung hindi lamang talaga sa tulong ng banal na Spirit. Kaya sabi sa Colossians 2:10, I am complete with Jesus. Sabi nga, in Christ, we can both have success and security. Buksan po natin sa Colossians 2:10. Sabi sa Colossians 2:10, sabi dito, basahin po natin. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang panguno ng lahat ng espiritong namumuno at mga may kapangyarihan. Sabi dito po sa English, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Kaya nga po ang sinasabi dito, if we are in Christ, we can both have success and security. Amen po. And we are complete in Him. Kaya nga po, sabi nga po dito, may naisulat po ako, sabi na, will you turn back on Jesus to have the world, fleeting success? Or will you turn your back on the world to have Jesus? Hindi po talaga pwedeng, dito rin po talaga papasok yung Matthew 6:24 na hindi talaga pwedeng maglingkod sa dalawang amo. Amen. Kailangan mo talagang pumili. Meron ka talagang iiwan at paglilingkuran ng isa. At alam po natin na lahat po na isulat dito sa Biblia ay makakatulong po sa paglakad natin sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, we encourage everything, lalo na po sa morning devotion na ito, na patuloy talaga tayong matulungan, patuloy tayong mailapit sa Panginoon, magkaroon pa tayo ng karagdagang pananampalataya, at patuloy na magkaroon talaga tayo ng pagnanasa. Nung nag-desire po tayo na hanapin ang Panginoon, lumapit sa Panginoon, at narinig natin yung tugon niya, sumunod po tayo. Dahil yung kaligtasan ay sa Panginoon lang talaga magmumula. At lagi nating ipasaliksik ang ating mga puso. Kasi kapag hinanap natin ang Panginoon, masusumpungan talaga natin ng Diyos. Masusumpungan natin siya. Dahil yun talaga po yung nais niya, yung hanapin siya, yung pag natagpuan siya, kikilos talaga siya sa ating puso. At lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na hanapin ng Diyos. Para patuloy po nating maranasan yung kanyang pag-ibig, maranasan yung kanyang dakilang kahabagan, biyaya. Kaya po rin ang Panginoon, in Christ, we have both success and security. And we are complete in Christ Jesus. Talagang kompleto na po talaga tayo. Kapag meron tayong Panginoong Hesus, nasa sa atin na ang lahat. Dahil nung nilikhain niya ang mundo, mula ito sa wala, nagkaroon po. At we are created in His image.
talaga pong we are created to be effective. Ginawa tayo ng Panginoon para maging epektibo at maging pagpapala sa marami. Kaya it is a privilege po na magamit sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Lagi natin tandaan, we are complete in Christ Jesus. Kompleto na po tayo mga kapatid. Ano man yung mga hinahanap natin, lalo na ang ating mga kaluluwa, kapag natagpuan natin ang Panginoon, nasa atin na po ang lahat ng bagay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praises to your holy name, O God. Salamat sa inyo, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya at habag, O Diyos, patuloy kaming nakakalapit sa inyo. Patuloy nyo kaming binibigyan ng mga panibagong revelation, insight, na makakatulong sa paglakad namin patungo sa kaluwalhatian nyo, O God. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat pakikinig namin ng inyong mga salita, magkaroon talaga ito ng bunga. Mapagtibay namin ito sa aming mga puso sa tulong ng banal na Spirit. At tulungan nyo kami, Panginoon, na lagi namin pag-ingatan yung natanggap namin sa inyong kaligtasan. At wala po talaga itong magiging katumbas sa anumang bagay sa mundong ito, anumang halaga na mayroon sa mundong ito, Panginoon. Because the success and security ay sa inyo lang namin matatagpuan, Panginoon. Yung seguridad, yung eternal security, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang sa mundong ito, yung seguridad na ibinigay nyo sa amin. Bagkos sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Patuloy niyong pagyamanin ang bawat salita na naririnig ng inyong mga anak. Talagang ito ay makakatulong sa amin. Sa panahon na hindi namin alam, magulo, at nalilito kami sa bawat sitwasyon. Lagi niyong ipaalala, Panginoon, ng inyong salita. Lagi naming uunahin, Panginoon, na sa inyo lumapit at hintayin ang tugon niyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi niyo nga, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa ang kamelyo na makapasok sa butas ng karay. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Dahil patuloy niyong pinapaunawa sa amin na ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Na pwede talaga instantly mawala ang anumang meron kami, Panginoon. Pero tiniyak niyo, O Diyos, na kapag kami ay nasa sa inyo, hindi mawawala ng saysay ang lahat ng bagay na aming ginagawa kung anong meron kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Dahil naunawaan namin yun. Sabi nga, mapalad ang binigyan nyo ng karunungan at sumusunod sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Hindi lahat binigyan nyo ng kaunawaan, Panginoon. Yun lang talaga na lumapit sa inyo ng totoo, a genuine na pagtanggap sa inyo, Panginoon. Kaya napakapalad namin. Binigyan nyo kami ng karunungan at pag-unawa sa inyong mga salita. At hanggang ngayon, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na nagnanasa na makapakinig ng inyong salita. Purihin po kayo, Panginoon. Dalangin namin, pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito tuwing umaga, O Diyos. Sa pamamagitan nito, marami pang kaluluwa ang lumapit, makakilala sa inyo, mag-desire, O God. Hallelujah. Gumamit po kayo ng mga lingkod niyo para abutin sila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lagi kayong may layunin sa lahat ng bagay, Panginoon. Lalo't higit sa inyong gawain, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo at muli, pinapasalamat namin yung kaligtasan na natanggap namin at tulungan niyo po kami na maisa pamuhay namin ito. Mamuhay kami ng ligtas, Panginoon. Na tinanggap namin yung banal, makapangyarihan, walang kapintasan na Diyos na talagang nagmahal sa amin ng totoo. Purihin po kayo, Panginoon.
Salamat at lagi kayong naririyan sa tuwing kami ay lalapit sa inyo. Kayo ang nag-iisa naming takbuhan. Na kahit kailan hindi kami nabigo, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat sa inyo. Hallelujah. Sa inyo po ang karangalan, sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang pasasalamat. At sa inyo lamang po ang pagsamba. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon.